10 things you should not share in social media. Yes po, yan po ang pag-uusapan natin, 10 bagay na hindi dapat sinishare sa social media. Unang-una na po dyan ang ating salary, wages, income, or remittance. Dahil po, pagmumulan lamang po yan ng selos, jealousy, at it might be lead doon sa mga gustong maghiram ng pera sa inyo. Tapos hindi naman kayo magpapahiram. So, better not to share. Location, yes po, yan po ang pangalawa. Location po, dapat hindi po yan sinishare kasi pwede po yan pagmula ng harassment, stalking, and pagnanakaw. Siyempre, nag-post ka na sa social media ng income mo, ng salary mo, ng remittance mo, tapos ipopost mo pa dyan ang iyong location. Malabang-abangan ka po niya sa kanto at ikaw ay pagnakawan. So, hindi po yan safe. Pangatlo, ang family issues or family problems. Yes po, hindi po yung dapat social media kasi po alam niyo, pagchichismisan lamang kayo at hindi naman kayo matutulungan na makakapanood ng inyong drama, ng inyong pamilya, ng problema. So marami po akong kakilala na talagang social media nila ang kanilang mga problema. Ang problemang pamilya pala, yan po. No? And then napakahirap po niyan pag magre-reconcile kayo, di ba? Dahil po nasira na po sa social media yung mga sarili ninyo, yung mga personality ninyo, yung bawat pamilya nagkasiraan na, siniraan nyo sa social media, binroadcast ninyo. So mahihirapan na po for reconcile. Kumbaga, may lamat na. So, as much as possible, huwag niyo pong social media ang problemang pamilya. Gaya ng sinasabi ko, hindi po yan makakatulong. Hindi naman po makakatulong yung mga makakapanood sa inyo. Bagkus, huhusgahan lamang kayo dahil hindi naman po nila alam ang tunay na istorya at baka ma-misunderstand lamang nila. Pang-apat, plan and investment. So, yan po. Huwag po natin i-broadcast yan dahil po maraming inggitera na mga tao. So, better po, i-broadcast na lang natin kapag tapos na. Marami pong mainit ang mata na they don't wish you success and masaya sila kapag nagpa-fail ka, kapag hindi ka nagtagumpay. So, better na wag po yan i-broadcast, i-share sa social media kung anong iyong plano, kung ano ang inyong mga investments, till tapos na. Health issue. So, bakit naman kailangan i-share sa social media, di ba? Hindi naman sila doktor. Pag-iisipan, pagchichismisan ka lang naman. Baka sabihin sa'yo, buti nga sa'yo, kaya yabang-yabang mo. Di ba? So, keep quiet. Total, wala naman sila maitutulong. Hindi ka naman nila tutulungan. Hindi naman sila ang magbayad ng mga bills mo. So, better not to share in social media. Kasi baka mas maraming masaya kapag nalaman meron kang health issue. Large purchases. Ito po yung madalas kong nakikita sa social media, karamihan sa ating mga kababayan, sa mga OFW, na nakabili lamang ng ganitong bagay, bag, shoes, dress, etc., jewelries. Grabe kung makapag-post. Anyway, kung yan po ang inyong kaligayahan, wala naman tayo sa lugar para kayo pigilan. Pero gaya po ng sinasabi ko, malakas po ang demand para may mga taong mag-lend sa inyo ng pera tapos pagkatapos mag-post, yung iba nag-OOTD, di ba? OOTD na yung iba naman kapag nakapag-purchase, ipopost. So akala ng ibang tao marami kang pera, akala ng ibang tao ng mga kapitbahay mo, ng mga kamag-anak mo, ng mga kaklase mo is maganda ang buhay mo. Tapos yung pala ganito lang ang trabaho mo, di ba? Hirap ka pala. So, mas maganda po wag na lang i-post. Pero sabi ko nga, kung yan po ang kaligayahan nyo, kung yan po ang inyong isa sa mga outlet ninyo para hindi kayo ma-homesick or meron kayong depression, yan ang pinaka-outlet ninyo, go. Loan, debt, or financial struggles. So, hindi po dapat itong pinapost. Just respect yourself in public. So, seek help privately. So, napakasimple po niyan ha. Hindi nyo na po kailangan i-broadcast ang inyong financial struggles. Unang-una, hindi naman po kayo pauutangin na makakapanood sa inyong videos. Pagchichismisan lamang kayo, o yan, post ka ng post ng kung ano-anong OOTD mo, kung ano-anong pinapost mo, pinapurchase mo, yung pala, baon ka sa utang. O, diba? So, wag na lang. Children's private moment. So, yes po,
kailangan po hindi po natin pinapublic yung ating mga anak. Protect our children. Actually, yan po ang aking ginagawa since nag-social media talaga ako. Never ko pong in-include sa social media ko ang aking mga anak. I protect my family, my children until now. Until now po, hindi ko po sila kaibigan sa social media ko. And sinabi ko rin naman sa kanila yan, huwag nila akong i-friend request. Especially po, ngayon po na nagbalik na po ang aking content, napunta na tayo sa politics na lalong mas magulo. Maraming pagbabanta, maraming bashing, maraming bullying. So, I keep their privacy po talaga. So, hindi ko po sila sinasama yung mga moments namin, magkakasama kami. Kahit I am proud na yung mga anak ko is proud po ako sa kanila. Bahala na. One time, malalaman nila, ay, anak ko pala si ganito, ganyan. Ay, ganyan ko si ganyan, di ba? O, ito pala si mama mo, di ba? So, let's, ganun na lang, di ba? Di ba? Hindi po talaga ako nag-share ng mga private moment ng ating mga anak at hindi ko rin po sinishare yung mga itsura ng mga anak ko. At hindi ko rin po sinishare yung mga ganap namin. Kung saan kami nagpupunta, ano pinapurchase namin, kung magta-travel man ako, hindi ko po yung ugali. Kasi unang-una, ma-judge po ako. Although I don't care kung i-judge nyo ako, but what I mean, ayoko po yung, ayoko yung bang akala nila maganda ang buhay, akala nila madali ang buhay, masarap ang buhay. Siyempre, may struggle din tayo, lalo na tayo. So, ang sinusuportahan natin ang family natin, ang mga magulang natin, kapatid natin, pamangkin natin. So, ayoko may magte-text sa akin, sarap-sarap ng buhay mo, mayaman ka na, chu-chu-chu. Tapos, hihiram. So, let's face it, hindi po talaga until now may struggle. Pero, praise God, everyday nakaka-survive po tayo. So, gaya po na sinasabi ko, ikaw mag-social media ka, pero when it comes to children, protect them. Protect them. Ihiwalay mo siya sa social media mo. Kasi kung ikaw na-judge ka na, nabubuli ka na, naaharas ka na, tapos ipopost mo pa yung pamilya mo, isip-isip din, no? Madadamay po sila dyan sa pambabash, pambubuli, panghaharas ng ibang tao na hindi naman makakatulong. At ang pinakalas is po yung emotional post. Yes po, ito po, ang dami ko po nakikita na ganito. Especially po especially sa mga OFW. Ang dami ko pong nakikitang ganitong post. Emotional post. Like, drunk, sad, angry. Maria Jose Marimar. Alam niyo, ma-judge la. Actually, na-judge po talaga tayo mga Pilipino. Marami tayong nakikita dyan, mga umiinom, sawi sa pag-ibig, di ba? Umiinom. Oh, what is next? Ano nangyari after the next day? Naglalambingan na, di ba? Ano pagtapos next day? Meron ng kakalantaring iba, di ba? O yung iba naman po, lungkot-lungkutan, broken-hearted, chu-chu-chu. May nakatulong ba sa post mo? Napaligaya ka ba? Di ba? Pinagchismisan ka lang ng kapitbahay mo, kamag-anak mo, lungkot-lungkutan ka dahil ikaw ay broken-hearted. Di ba? So, na-judge ka lang. Anger. So, anger, galit. Marami po akong kilala ng ganito. Merong away pamilya, away kaibigan, di ba? Grabe ang broadcast sa social media. Tapos, magbabati rin pala. Nagkasiraan na po. Lahat na ng bulok dito, bulok doon. Sinabi na sa social media. Tapos, makikita mo, magkasama sila, nagtatawanan sila. Minsan naman, magjowa, o pagtapos magsira sa social media, makikita mo, magkasama sila. Hindi ba nakakahiya? Nakakahiya, di ba? Pinagchismisan ka lang, na-judge lang kayo, para kayong mga baliw. Tandaan po natin, quiet life is more protected and peaceful. Malayo tayo sa judgment ng ibang tao, although wala tayong pakialam dyan. But the low profile you are, the more you can focus. So, yun lamang po. Sana po may natutunan tayo doon sa 10 bagay na hindi dapat natin i-share sa social media. God bless!